Huwag kang makipaglaro sa isang high school student, baka may nakatira sa kanya na isang gangster boss. Natilamsikan lang ng tubig ang batang lalaki. Agad niyang hiningi ang paumanhin ng 2 gon. Nakita nila ang batang nasa harap nila, at natawa ang 2 gon. Isa sa kanila ay agad na nagplanong parusahan siya. Hindi nila alam na ang mukhang mahinang high school student, ay may nakatira sa loob na isang gangster boss. Saan ka humahawak? Bitawan mo ako. Huwag kang lumapit. Bitawan mo ako agad. Masakit. Ako ang segundong pinuno ng 7 Stars Gang. Kim Jokpal. Ano? Ilang araw lang ang nakalipas. Si Song Yi-hyen ay isang high school student na biktima ng pang-aapi. Nang araw na iyon, umakyat siya sa tulay para wakasan ang kanyang buhay. Mabuti na lang at naisalba siya ng dumaan na gangster boss. Ngunit sa susunod na sandali, nang magising ang gangster boss sa ospital, nalaman niyang naging high school student na siya. Nagpalitan pala sila ng kaluluwa nang hindi sinasadya. Habang naguguluhan si Jokpal, biglang may narinig siyang boses ng kanyang tauhan sa labas. Kaya agad niyang binuksan ang pinto ng silid, at talagang naroon ang kanyang tauhan. Anong ginagawa mo, Dongso? Hindi maintindihan ni Jokpal kung bakit siya binubugbog ng kanyang tauhan. Ngunit nang tumingin siya sa salamin sa tabi, naintindihan niya, naging iba na nga talaga ang kanyang hitsura. Gusto niyang magpaliwanag sa kanyang tauhan, ngunit dinala na siya nito sa burol. Nang makita ang kanyang tablet, nagalit si Jokpal. Sino ang namatay? Sino ang nagpahintulot sa inyo na magburol? Hindi ako patay. Buhay na buhay ako. Dalhin niyo ang batang ito palayo. Ikaw ang pumatay sa boss. Sige na, mabuti na lang at nagsalita ang chairman, at pinalaya si Jokpal na naging high school student, yung libingan. Ipagpalit niya na lang ng pera. Babalik-alik akong buhay. Anong babalik ka? Ang dapat bumalik ay ang aking kuya. Pagkatapos, hinanap ni Jokpal ang kanyang katawan. Gusto niyang magpalit muli ng katawan, ngunit hindi niya alam kung paano. Kaya naisip ni Jokpal ang isang magandang paraan. Pumunta siya sa tulay kung saan nangyari ang aksidente. Iniisip na kung tumalon siya muli, maibabalik ang kanyang katawan. Ngunit nang magising si Jokpal sa ospital, isa pa rin siyang high school student, at ang kanyang katawan ay nailagay na sa urn. Nawala ng pag-asa si Jokpal. Sa puntong ito, kailangan na lang niyang mamuhay sa katawan ng high school student. May lumapit na babae sa kanya. Hindi alam ni Jokpal kung sino siya. Hindi ka na ba mabati ngayon? Hello? Ikaw? Nagkukunwari ka ba? Yun pala ang sekretarya ng kanyang ama. Pinagalitan niya si Jokpal. Sinabi pa na nagsasayang siya ng hangin, at nagsasayang ng lupa kung patay. Pagkatapos magalit, umalis ang sekretarya. Ang sama talaga ng ugali ng babaeng iyon. Bakit hindi pumunta ang mga magulang ni Song Yi-hyen? Pagkatapos, binuksan ni Jokpal ang tablet ni Yi-hyen gamit ang face recognition. At nalaman ang kanyang karanasan mula sa diary. Matagal na pala siyang biktima ng pang-aapi sa paaralan. Araw-araw nagnanakaw siya ng mamahaling bagay sa bahay. Kapag hindi nasiyahan ng bully, binubugbog siya ng grupo, mga putang inang basura. Isang araw, tumingin lang siya sa isang kaklase. Pinagbintangan siyang stalker ng bully. Mula noon, iniiwasan na siya ng lahat ng kaklase. Naging katatawanan siya sa buong paaralan. Tinuturo siya saan man siya pumunta, para parusahan siya. Ang grupo ng mga bully, ginawa siyang buhay na target. Hindi nila itinuturing na tao si Yi-hyen. Kaya sa huli, hindi na niya nakayanan, at winakasan ang kanyang maikling buhay. Matapos mabasa ang diary ni Yi-hyen, galit na galit si Jokpal at sinira ang tablet, dahil ginawa siya ng tadhana na si Yi-hyen. Nagpasya siyang magsimulang muli. Gagawin kong basura silang lahat. Dahil ito ang aking specialty. At si Yi-hyen ay isang anak ng mayaman. May ama siyang tycoon, at ina na artista, ngunit siya ay anak sa labas. At ang kanyang ina ay nakatira sa isang pribadong villa. Kaya lasing siya araw-araw. Si Secretary Lee ang nagbabantay sa kanilang dalawa. Nalaman mula sa yaya, na lahat ng kilos ni Yi-hyen ay dapat iulat sa kanya. Put Angina, sinadya niyang ihanda ang alak para sa kanya. Akala niya siya ang boss.
Tuturuan ko siya ng leksyon. Sa pagkakaroon ng katawan ng anak mayaman, masaya rin si Jokpal na tanggapin ito. Ngunit sa pagtingin sa kanyang mahabang buhok, una, kailangan niyang pumunta sa salon, at magpalit ng cool na hairstyle. Pagkatapos ay pumunta siya sa library. Bilang gangster boss, hindi niya natapos kahit elementarya, pero dati ay may pangarap siyang mag-college. Kumuha pa siya ng guro para dito. Ngunit dahil sa trabaho, sinukol niya ang kanyang pangarap. Ngayon ay pwede na siyang mag-aral ng hayagan. Habang bumibili ng mga pangunahing aklat si Hihien, hindi niya nakilala ang kanyang kaklase, at nagsasalita pa siya tulad ng imatanda. Nagduda tuloy ang kanyang kaklase. Bakit ganyan ang tono ng pagsasalita mo? Parang matanda ka. Hindi nagtagal, nagsimula na ang pasok ni Hihien. May kotse siyang naghahatid sundo sa kanya. Sinabi ng driver kay Hihien, na dati ay bumababa siya bago makarating sa paaralan. Ngayong si Jokpal na ang nasa katawan ni Hihien. Nagpasya siyang hindi na maging mapagpakumbaba. Ano? Mula ngayon ihatid mo na ako sa harap ng paaralan. Dahil sa bagong gupit ni Hihien, at kaka-promote lang sa grade 3 ng high school, maraming klase ang hindi nakakilala sa kanya, hanggang sa tinawag ng guro ang kanyang pangalan. Nagulat ang lahat ng kaklase. Siya ba si Song Hihien? Yung Song Hihien na itinatakwil ng buong paaralan. Siya si Song Hihien. Talaga, ganito ba siya dati? Hindi ko alam pero ang gwapo niya. Pagkatapos ng klase, lumapit ang mga bully para guluhin siya. Ngunit hindi nila inaasahan na may nakatira ng gangster boss sa katawan ni Hihien. Kahit harapin ang 6 na high school student, hindi niya sila itinuturing na banta, ang dating nawala kay Hihien. Unti-unti niyang babawiin sa pamamagitan ng aksyon. Tapusin na ito agad, may klase pa ako. Sige, kayo muna. Dapat may konting hiya sa pakikipag-away sa mga bata. Mga bata kayo. Nagulat ang lahat sa nangyari. Ito pa ba ang duwag na inaapi nila araw-araw? Isang mataba ang hindi naniwala, at agad na umatake. Hindi kita maitatapon. Kung ito ang tunay kong katawan, isang suntok lang sapat na. Kahit gangster boss ang kaluluwa, katawan pa rin ito ng isang high school student. Sa huli, gaya ng inaasahan, nabugbog muli si Hihien ng mga bully. Pero okay lang iyon, may puso siya ng isang malakas. Hindi magtatagal iapakan niya ang mga bully, at makukuha niya ang campus queen. Ngunit may isang problemang kailangang harapin. Ang kaklase ni Hihien na ito, dahil hindi siya nakilala nito sa library dati, patuloy siyang tinitingnan. Hindi ba tayo matalik na magkaibigan? Choi Sekyung. Naisulat pala ni Hihien sa kanyang diary, na gusto niyang maging kaibigan si Choi Sekyung. Dahil sa pagsulyap sa kanya noon, pinagbintangan siyang stalker ng mga bully. Nang inaapi si Hihien ng mga bully, iniisip niya ang nararamdaman ni Choi Sekyung. Hindi alam kung ano ang iniisip ni Hihien. Para sa tanong ni Choi Sekyung, nagkunwari na lang siyang nabugbog ang ulo, at nawalan ng memorya. Ngunit hindi naniwala si Choi Sekyung. Mapanganib ang taong ito. Hindi kasi Song Hihien, hindi ba? Kinabukasan, opisyal nang nagsimula ang buhay eskwela ng gangster boss. Ngunit nakita niya ang iba't ibang kulay ng ballpen ng mga babae. At tiningnan ang kanyang itim na lapis, kaya niyaya niya ang mga babaeng kaklase na pumunta sa tindahan ng school supplies. Anong nangyari sa'yo? Hindi ba pupunta siya? Pagkatapos ng klase, 3 babae ay nanginginig sa lamig. Sa ganitong kalamigan, pinapagsuot pa ng palda ng paaralan. Magkakasakit sila pagtanda. Sa sandaling iyon, dumating si Hihien para tumulong. Pinapasok niya ang 3 sa kanyang Bentley. Hindi nila inaasahan na ang lalaking inaapi araw-araw ay anak pala ng mayaman. Pagkatapos, dinala ni Hihien ang 3 para kumain ng hapunan. Kinabukasan, bumili siya ng iba't ibang kulay ng ballpen, at dahil sa kanyang humor, agad siyang naging malapit sa 3 babae. Nasisiyahan si Hihien sa ganitong buhay eskwela, dahil noon ay puro away lang ang buhay niya, at sa klase ng physical education, dahil sa kanyang kahusayan sa sports, matagumpay siyang nakalundag ng halos 1 metrong hadlang. Perfect. Song Hihien. Pati ang guro ay hindi makapaniwala, dati ay mahina si Hihien. Ngunit pagbalik ng paso, para siyang ibang tao, at mas magaling na siyang magsalita. Nako, sa ilalim ng magaling na guro, syempre magaling din ang estudyante. Walang mahinang sundalo sa ilalim ng magaling na general. Pagkatapos ng klase, nakita ni Hihien ang sekretarya ng kanyang ama sa paaralan. Agad niyang sinundan at tinanong kung bakit nandoon. Dumating pala ito para bantayan si Hihien, at ipapadala pa siya sa boarding school. Dati ay mahina si Hihien, ngunit ngayon ay gangster boss na siya. Hindi na niya papayagan ang aroganteng babae na ito. Ikaw na walang utang na loob, sumasagot ka pa.
Narinig ko malapit nang mamatay ang asawa ng chairman. Kapag namatay ang legal na asawa, ang posisyon ay mapupunta sa nanay ko. Kaya nagmamadali ka na. Ako ang magdedesisyon kung saan ako titira, hindi ikaw. Inilantad niya ang plano ng sekretarya, at binyantaan ito. Pagkatapos ay sinira ang malaking salamin nito. Halos mapaiyak ang sekretarya nang mailantad ang kanyang plano. Hindi niya inasahan. Ngayon ay hindi na niya kayang kontrolin kahit ang isang high school student. Sa mga susunod na araw, araw-araw na nag-eehersisyo si Hihien. Kahit mahina pa ang kanyang katawan ngayon, hindi magtatagal ay lalakas din ito. Kahit beginner pa lang siya ngayon, dati ay isang malakas na mandirigma siya, kaya may mahusyang teknik. Madali lang para sa kanya ang palakasin ang sarili. Isang araw, pumunta si Hihien sa public bath. Nakasalubong niya ang dalawang gangster. Gusto nilang takutin ang aroganteng high school student, ngunit sila pa ang naturuan ni Hihien. Pero marunong din siyang rumespeto. Pagkatapos silang turuan, binigyan niya sila ng ilang libong won. Ingat po kayo, kuya. Pagkaalis ni Hihien, dumating ang boss ng dalawang gangster. Ang matabang boss na ito ay dating tauhan ni Jokpal. Kasama niya ang bully na laging umaapi kay Hihien. Gusto niyang sumali sa 7 Stars Gang. Pinasamahan ng mataba ang mga bully sa dalawang tauhan. Nakita ng bully si Hihien na papalayo, at parang pamilyar ito sa kanya. Pagbalik sa bahay, dumating si Choi Sekyung. Kunwari ay tutulungan si Hihien sa homework, pero may lihim siyang layunin. Nang mga oras na iyon, lasing na naman ang nanay ni Hihien. Agad siyang tumulong sa nanay niya, samantala si Choi Sekyung, agad na naghalughog sa kwarto ni Hihien. Ngunit hindi nagtagal, bumalik si Hihien. Anong ginagawa mo?